Nang mamatay ang aking asawa si Luisa, akala ko tapos na ang pagdurusa. Pero sa lumang opisina niya, may natagpuan akong lihim. Isang liham, nagbubunyag ng nakakagulat na katotohanan. Ang pinaka-pinagmamalaki kong anak, si Dante, siya pala ang nagdala ng matinding hiya at walang utang na loob sa pamilya. Si Luisa, ang aming ilaw ng tahanan, ay gumugol ng 3 taon na nakikipaglaban sa kanser. Pero mas masakit pa roon ang kataksilan ng sarili niyang dugo. Ninakawan ni Dante ang mga matatanda ng 95 milyong piso. At mas masakit, iniframe niya ang kapatid niyang si Luis. Nag-iwan si Luisa ng isang lihim na yaman, isang USB drive na puno ng ebidensya. Iyon ang aming trump card para ibalik ang dangal ni Luis. Hindi ako mananahimik. Panoorin ang kwentong ito. Kung may katulad din kayong kwento, kwentuhan mo ako sa comment section. Saan kayo nanonood mga kaibigan? Like at share po. Pagkamatay ng aking asawa, si Luisa, kumuha ako ng kontratista para ipaayos ang luma niyang law office. Ilang oras na akong nasa simbahan noon nang bigla siyang tumawag. Ginoong Marcelo, sabi ni Manong Gabi, ang kontratista, kailangan ninyong pumunta rito at tingnan ang nakita namin. Pero huwag po kayong mag-isa, dagdag niya. Isama ninyo ang inyong mga anak. Pagdating ko, laking gulat ko nang makitang may nakatagong silid sa likod ng dingding. Halos manlamig ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko inasahang may ganoon. Nagulat ako sa nakita ko sa loob. Pero bago ko sabihin sa inyo kung ano ang laman ng silid na iyon, nais ko munang malaman kung saan kayo nanonood at anong oras na sa inyong lugar. Pakiramdam ko, mahalaga iyon. Lumipas ang 10 buwan, simula nang sumakabilang buhay si Luisa. Sa wakas nagkaroon ako ng lakas ng loob na ayusin ang opisina niya. Hindi iyon kalakihan. Isang garahe lang na ginawa niyang opisina sa likod ng aming bahay sa San Jose Village, humigit kumulang 12 feet por 15. Ngunit iyon ang naging santuwaryo niya sa loob ng 23 taon. Doon siya nag-practice ng estate law, tinutulungan ang mga matatandang kliyente na protektahan ang kanilang pinakamahalagang pag-aari. Ang kabalintunaan niyan, doon pa lang sa opisina niya, ay hindi ko pa lubusang naiintindihan noon. Iniiwasan ko ang lugar na iyon simula noong libing. Sa tuwing dumadaan ako, naaalala ko siya. Nakikita ko siya sa isip ko. Nakasuot ng salamin, nakayuko sa kanyang mesa, napapalibutan ng mga legal file. Pero wala na siya, at mas kailangan ng apo ko, si Sofia, ng lugar basahan kaysa kailangan ko ng dambana ng kalungkutan. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko nang tawagan ko si Manong Gabi. Siya ang tapat at maaasahang kontratista na kumuha na namin dati. Nang dumating siya noong Martes, nagsisimula na ang lamig ng Setyembre. Pinaliliman ng punong akasya ang opisina ni Luisa. Linisin mo lang Manong Gabi, sabi ko. Inabot ko sa kanya ang susi. Tanggalin ang mga shelf, ayusin ang kable, at lagyan ng mas magandang ilaw. Mahilig magbasa ang anak ng aking anak. Tumango si Manong Gabi. Magugustuhan yan ni Manang Luisa. Bumalik ako sa loob ng bahay. Hindi ko kayang panoorin kung paano niya wawasakin ang espasyo ni Luisa, ang kanyang mga law book, ang kanyang mga diploma, ang tasa ng kape na hindi niya yata nalinis ng buo, ang mga yellow pad na puno ng maingat niyang sulat kamay, at ang bote ng pabango sa tabi ng bintana. Pagkalipas ng 3 oras, nagring ang cellphone ko. Ginoong Marcelo, mahigpit ang boses ni Manong Gabi. Kailangan ninyong lumabas dito. Kinabahan ako. Anong nangyari? Tingnan na lang po ninyo. Nakatayo siya sa tabi ng bookshelf sa silangan, ang pinagawa ni Luisa noong 2001. Inilabas niya iyon ng halos 1 pie. Madali po siyang gumalaw, sabi niya. Tapos, nakita ko ito. Sa likod nito may nakatagong safe. Maliit, brushed steel, may digital keypad. Hindi ko alam na nandito ito, bulong ko. Magaling siyang magtago, sabi ni Manong Gabi. May track sa likod ng cabinet, kung alam mo lang, nanginginig ang mga kamay ko. Maaari ba akong iwan mo muna, Manong Gabi? Tumango siya. Alam kong matalino si Luisa. Kung may itinago siya, may dahilan. Naiwan akong mag-isa sa opisina. Amoy pabango pa rin ni Luisa. Ang alikabok, lumilipad sa sinag ng araw. Naririnig ko ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Ang keypad ay umilaw ng bughaw.
Hindi man lang nabanggit ni Luisa ang safe na ito. Pero kilala ko siya. Ang 45 taong pagsasama. Nagtuturo ng mga pattern. Ang kaarawan niya. Ang anniversary namin. Sinubukan ko ang 615-812. Wala. Sinubukan ko ulit, mas mabagal. Nag-click ang safe. Bumilis ang tibok ng puso ko. Binuksan ko iyon. Sa loob, may isang USB drive. May isang selyadong Manila envelope. At may maliit na tumpok ng papel na may mga pangalan, mga taong kilala ko sa aming bayan. Pero ang envelope ang pumigil sa akin. Ang pangalan ko Martin, nakasulat sa sulat kamay ni Luisa. Para kay Marcelo, basahin ng mag-isa muna. Ang tape ay naninilaw na, lumana. Sobrang nanginginig ang mga kamay ko, kaya inilapag ko muna sa mesa niya bago ko binuksan. Sa loob, may liham. 3 pahina, harap at likod. Ang precise script niya, pareho ng nakita ko sa mga note, card at grocery list. Hindi ko kayang basahin ng nakatayo. Umupo ako sa kanyang silya at binuksan ang mga pahina. Ang unang linya pa lang, halos ikinawala ng hininga ko. Aking pinakamamahal na Marcelo, kung binabasa mo ito, wala na ako. At natagpuan mo ang tinatago ko sa loob ng 3 taon. 3 taon. 3 taon pala. Dala-dala niya ito habang kinakain siya ng cancer. Kailangan ko itong basahin ng mag-isa. Tinawagan ko si Manong Gabi at pinauwi ko. Tumango siya, nauunawaan ang matinding emosyon na nakikita niya sa aking mukha. Tahimik siyang umalis at isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa kasama ang huling salita ng aking namatay na asawa. Dumilim na ang opisina habang nakatayo ako sa harap ng safe. Ang liwanag ng hapon, dumadaan sa blinds, nagbigay ng mahabang anino sa mesa ni Luisa. Umupo ako sa kanyang silya, ang silyang balat na ginugol niya ng napakaraming gabi. Ang liham, mabigat sa aking mga kamay, quality paper. Si Luisa, naniniwala na ang mahahalagang bagay dapat nasa tamang papel. Inayos ko ito at pinilit ang sarili na magbasa. Aking pinakamamahal na Marcelo, kung binabasa mo ito, wala na ako. At natagpuan mo ang tinatago ko sa loob ng 3 taon. Si Dante ay hindi ang iniisip natin. Kumuyom ang dibdib ko. Binasa ko ulit ang linya. Si Dante ay hindi ang iniisip natin. Ang aming panganay na anak. Ang matagumpay. Ang ipinagmamalaki ko sa loob ng 4 na taon. 3 taon na ang nakalipas. Pumunta sa opisina ko si Manang Dolores. Nawala ang ang investment advisor na kumuha niyon ay ang ating anak. Nawalan ng linaw ang mga salita. Mariin akong pumikit at nagpatuloy sa pagbabasa. Inimbestigahan ko, Marcelo. Kailangan kong siguraduhin. May 6 na biktima. 6 na matatandang kliyente na nagtiwala sa isang tumawag sa sarili niyang Louis Foster. 9.5 milyong piso ang kabuang ninakaw sa loob ng 10 taon. Si Luis, ang aming bunso, ang laging hirap sa buhay, ang nag-file ng bankruptcy 7 taon na ang nakalipas, ang iniwan ng kanyang asawa, ang nagtuturo ng high school math at halos hindi makaraos. Sinasabi ni Luisa na ginamit ni Dante ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang pinakamasama, ginamit ni Dante ang identity ni Luis. Bank account, forged signature, lahat ay nakapangalan kay Luis. Kung lalabas ito, si Luis ang unang aarestuhin. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ibinaba ko ang liham at sinubukang huminga. Hindi ito totoo. Si Dante nakatira sa Makati, nagmamaneho ng Mercedes. Dinala ang pamilya sa Europe tuwing tag-init. Akala ko siya ay matalino, matagumpay, mapagkakatiwalaan. Si Luis naman, palaging mukhang marupok, tahimik, nakakadismaya kung tutuusin. Nang mawala ang lahat sa kanya at umalis si Sheila kasama ang anak nila, nagtataka ako kung anong mga maling desisyon ang ginawa niya. Kinuha ko ulit ang liham. Gumugol ako ng 2 taon sa pagkalap ng ebidensya. Hindi ako makapunta sa pulisya. Masyadong perpekto ang pagtrap ni Dante. Si Luis ang ikukulong bago pa may mag-imbestiga ng mas malalim. Kailangan ko ng patunay na hindi kayang balewalain ni Numan. Nasa USB drive ang lahat, money trail, bank record at isang recording ng pag-amin ni Dante. Napaamin ko siya. Sinabi ko sa kanya na mamamatay na ako, na gusto ko lang malaman ang katotohanan.
Naniwala siya na dadalhin ko ang sikreto niya sa libingan. Isang recording. Nirecord ni Luisa ang aming anak na umaamin sa pagwasak sa buhay ng kanyang kapatid. Binalak kong ilantad siya pagkatapos ng retirement party mo. Gusto kong magkaroon ka ng isang huling masayang alaala bago bumagsak ang lahat. Pero mas mabilis kumilos ang cancer kaysa inaasahan ko. Nasa iyo na ang pagpili, Marcelo. Protektahan si Luis. Inosente siya. Siya ang laging mas mabuting anak at hindi lang natin nakita. Mahal kita. Patawarin mo ako at hindi ko ito naayos bago ako umalis. Luisa. Ang pirma, nanginginig. Malamang, isinulat niya ito malapit na sa katapusan noong masakit na ang humawak ng panulat. Inilapag ko ang liham, nanginginig. Ang anak na ipinagmamalaki ko, pinuri, hinangaan, ay isang magnanakaw. Nagnanakaw sa mga matatandang tulad ni Manang Dolores. At ang anak na kinaawaan ko, hinusgahan, ikinahiya, ay na-frame sa loob ng 7 taon. 7 taon ng pagkasira. Ang divorce, ang utang. Ang hiya sa boses ni Luis tuwing napag-uusapan ng pera. Wala palang kasalanan ng mga iyon. Alam ni Luisa sa loob ng 3 taon. Habang kinakain siya ng cancer, habang ipinagmamalaki ko si Dante at nag-aalala ako kay Luis, nakasmile lang siya at hinawakan ang kamay ko. 44 taon. Bulag ako sa loob ng 44 na taon. Ang USB drive ay nakalagay sa tabi ng liham. May label sa sulat kamay niya, insurance, huwag mawawala, ang katotohanan. Ang patunay na wawasak sa isang anak at magliligtas sa isa. Kailangan kong malaman, kailangan kong makita ito mismo. Ang USB drive na may label na insurance ay nakalagay sa mesa. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko nang isaksak ko iyon sa laptop na naiwan ni Manong Gabi. Sa labas, nakabukas na ang mga streetlight. Mukhang payapa ang San Jose Village sa bintana. Mga kapitbahay na naglalakad, mga bata na nagbibisikleta pa uwi bago maghapunan. Normal na buhay na nagpapatuloy. Samantalang ang mundo ko ay bumagsak sa loob ng madilim na opisina na ito. Bumukas ang drive. Lumabas ang 2 folder, victims at recordings. Una kong pinindot ang victims. 6 na subfolder. Bawat isa ay maayos na pinangalanan at may petsa. Kahit na bumibilis ang tibok ng puso ko, nakita ko ang precision ni Luisa. 45 taon ng legal work ang makikita sa bawat detalye. Binuksan ko ang unang folder, 01 Doris Keller. Lumabas ang isang litrato. Isang matandang babae na may puting buhok at isang banayad ng ngiti. Nakasalamin at nakasuot ng flowered cardigan. Lola ng isang tao. Isang taong nagtiwala sa amin. Sa ilalim ng litrato, may dokumento. Doris Marie Keller, 83 taong gulang, byuda noong 2009. Primary caregiver ng apo, 16 taong gulang. Nagretiro bilang guro sa elementarya. Kabuuang ninakaw, 20 milyong piso sa loob ng 18 buwan. Paraan, investment account na binuksan sa pangalan ni Louis Foster. Social security number ni Louis ang ginamit. Lahat ng pirma ay peke. Kliyente ay naniniwala na ang nakikipag-usap sa kanya ay ang mas batang anak ni Luisa Foster. Money trail. Ang pondo ay dumaan sa mga shell company bago umabot sa mga account ni Dante Foster. Nakatingin ako sa screen, 20 milyong piso, buhay na ipon, perang inilaan para sa pag-aaral ng apo. At kinuha iyon ni Dante gamit ang pangalan ng kanyang kapatid. Hinayaan niyang si Luis ang masisi. May 5 pang folder. 5 pang mukha, 5 pang buhay na nasira. Pinindot ko ang recordings, lumabas ang 8 audio file. Nakatutok ang cursor ko sa una. 2023-9-15 Confrontation Dante. 3 buwan bago mamatay si Luisa. Pinindot ko ang play, ang boses ni Luisa ang pumuno sa silid. Kalmado sa simula. Tapos, ang boses ni Dante. Smooth, mayabang. Ang boses na pinuri ko sa loob ng maraming taon. Binanggit ni Luisa si Manang Dolores. Umiwas si Dante. Mas mariin ang pagtatanong ni Luisa. Tapos, nagbago ang tono ni Dante. Sinabi niya na pangalan ni Luis ang nasa lahat, na si Luis ang unang aarestuhin, na mas marami ang pera ng mga matatanda kaysa kailangan nila, na si Luis ay mahina, isang failure, na siya, si Dante, ang nanalo. Tapos umiyak si Luisa. Tapos may malakas na pagsara ng pinto. Itinigil ko ang recording.
Halos hindi na makagalaw ang mga kamay ko. Ang tawa ni Dante, umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Malamig, mayabang, malupit. Nanalo ako, ma. Ako ang nanalo. Ang boses na iyon ay pag-aari ng aking anak. Ang anak na ipinagmamalaki ko. Ang akala ko ay malakas at matagumpay. Pero ang narinig ko ay hindi kalakasan. Ito ay kasamaan. Kasiyahan sa pagsira sa sarili niyang kapatid. Kasiyahan sa pagnanakaw sa mga mahihina. Tuwa sa pagdurog sa puso ng kanyang naghihingalong ina. Narinig ko ang pag-iyak ni Luisa sa recording. Naghihingalo na siya. At ginugol niya ang kanyang huling mga buwan sa pagkalap ng ebidensya para protektahan si Luis mula sa patibong na binuo ni Dante. 7 recording pa ang naghihintay. 6 pang biktima. Hindi ko muna kayang makinig. Kailangan kong balikan ang lahat ng alam ko tungkol sa aking bunsong anak. Ang bankruptcy, ang divorce, ang hiya sa mga mata ni Luis kapag pera ang pinag-uusapan. Ang buhay niya na parang hindi na nakabawi. Hindi pala iyon failure. Iyon pala ay sabotage. Tama si Luisa. Si Luis ang laging mas mabuting anak. At bulag ako ng napakatagal. 3 araw kong ginugol ang pagtingin sa bawat file, bawat dokumento, bawat segundo ng mga recording na iyon. Sa bawat ebidensya ang buhay ni Luis, ang kanyang mga pakikibaka, ang kanyang mga kabiguan, ang kanyang tahimik na sakit ay naging malinaw sa ilalim ng isang bago at nakakawasak na liwanag. Sa unang araw, hindi ko mapigilang isipin ang divorce. 3 taon na ang nakalipas, iniwan siya ni Sheila. Naalala ko ang tawag. Mababa at kalmado ang boses ni Luis nang sabihin niya. Iniisip niya, financially irresponsible ako pa. Wasak ang credit ko at pabigat ako sa kanya. Naniwala kami. Naniwala ako. Sinabi ko pa kay Luisa na si Luis ay hindi marunong humawak ng pera, na sarili niyang gawa ang problema niya. Ngayon, alam ko na ang katotohanan. Ang mga fraudulent account ni Dante, lahat ay binuksan sa pangalan ni Luis, ang sumira sa credit niya. Ang bankruptcy na sumunod ay hindi pagkabigo ni Luis. Iyon ay ang patibong ni Dante, maingat na binuo para i-frame ang kanyang kapatid habang nagpapayaman siya sa ninakaw na pera. Sinisi namin si Luis. Hindi kami kailanman kinorek ni Dante. Sa ikalawang umaga, ginawa ko ang dapat kong ginawa mga taon na ang nakalipas. Kinuha ko ang credit report ni Luis. Ang numero tumama sa akin, 480. Isang score na nangangahulugan na walang apartment, walang loan, walang paraan para makaahon. Ang report ay naglista ng mga account na hindi kailanman binuksan ni Luis. Mga investment firm na nakarehistro sa pagitan ng 2014 at 2019. Lahat delinquent. Ang isang business registration ay nakasaad. Luis Foster, Director, Foster Financial Consulting. Hindi kailanman nagtrabaho si Luis sa finance. Nagtuturo siya ng algebra habang ginagamit ni Dante ang identity niya. Bawat pagkabigo ay may bakas ng daliri ni Dante. Noong gabing iyon, ang mga alaala ay nag-ayos sa isang nakakatakot na pattern. Kumikita si Luis ng halos 2.7 milyong piso sa isang taon. Bawat background check ay nag-flag sa credit niya. Nagkakahalaga iyon ng pagkawala ng promotion. Noong 2020, nang kailangan ni Sofia ng emergency surgery, hindi makakuha ng loan si Luis. Naalala ko ang GoFundMe, kung gaano ako nahiya para sa kanya. Ngayon, nakita ko iyon. Survival. Nakatira siya sa isang maliit na studio apartment. Nagmamaneho ng 15 taong gulang na Honda. Hindi nagbiyahe, hindi nagreklamo. Nagpatuloy siya sa pagtuturo. Patuloy na nagpakita para sa kanyang anak. Si Luis ay hindi bumabagsak. Nakikipaglaban siya sa isang hindi nakikitang kaaway. Samantala, ang buhay ni Dante ay kumikinang online. Sinarado ko ang pangalan niya at naramdaman ko ang pagduduwal. Ang bahay niya sa Forbes Park nagkakahalaga ng 120 milyong piso. Ang kanyang LinkedIn ay naglista sa kanya bilang managing partner ng isang firm na walang totoong client. Tesla sa driveway. Designer suit. Country club membership. Lahat ay pinunduhan ng 95 milyong piso na ninakaw mula sa mga matatanda na nagtiwala sa kanya. Sa ikatlong araw, nagmaneho ako papunta sa bahay ni Manang Dolores. Isang maliit na ranch home na may maayos na garden,
Dahan-dahan siyang sumagot, maingat, hanggang sa nagpakilala ako. Pagkatapos, lumambot ang mukha niya na may pakikiramay para kay Luisa. Nang banggitin ko ang pera, napuno ang kanyang mga mata. 20 milyong piso, sabi niya. Ang life insurance ng asawa ko. Iniipon ko para sa college ng apo ko. Sinabi ko sa kanya na ipinakita sa file ang pangalan ni Luis. Agad siyang umiling. Imposible. Si Luis nagtuturo ng math sa apo kong si Jeremy, libre pa. Ang batang iyon may mabuting puso. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol kay Dante, tumahimik siya. Ang polish na yon, masyadong perpekto, sabi niya. Nagtiwala ako sa kanya, pero alam kong hindi si Luis ang taong iyon. Nangako ako sa kanya na aayusin ko ito. Nang nakaupo ako sa kotse pagkatapos, dalawang katotohanan ang tumimo sa aking puso. Si Luis ay winasak ng sarili niyang kapatid, at ako ay naging bulag sa loob ng 44 na taon. Nakita iyon ni Luisa. Ginugol niya ang kanyang huling mga taon sa pakikipaglaban para kay Luis, habang ako tumingin sa ibang direksyon. Ngayon iniwan niya sa akin ang patunay. Ang pagtawag sa pulis ay hindi simple. Masyadong perpekto ang framing ni Dante. Kung magkakamali ako, si Luis ang unang aarestuhin. Kailangan ko ng plano. Isang plano na walang pag-aalinlangan kung sino ang totoong kriminal. Hindi ako makapunta sa pulis, hindi pa. Sobrang perpekto ang pagkakaayos ni Dante. Bawat dokumento ay may pangalan ni Luis, pirma niya, social security number niya. Kung wala ang ebidensya ni Luisa na ipapakita sa tamang paraan, aarestuhin nila ang maling anak. Una, kailangan ko ng plano. At kailangan ko ng tulong. 4 na araw pagkatapos kong matagpuan ang USB drive, tinawagan ko si Atay Otter Sheila Parker. Isa sa pinakamalapit na kasamahan ni Luisa. Nang sabihin ko sa kanya ang natuklasan ko, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Alam kong may iniimbestigahan si Luisa, sabi ni Atay Sheila. Kahit noong nagkikimo siya, walang tigil siyang nagtatrabaho. Hindi niya sinabi ang detalye, pero alam kong seryoso. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Marcelo, kailangan mo ang FBI. Minsan binanggit ni Luisa ang isang ahente, si Ahente Matias, Economic Crimes. Kukunin ko ang numero niya para sa'yo. Kinabukasan, tumawag ako kay Ahente Matias. Kalmado ang boses niya. Boses ng taong gumugol ng dekada sa pagbuwag ng mga maingat na binuong kasinungalingan. Ipinadala ko ang lahat sa isang secure portal. Ang mga file ng biktima, ang mga recording, ang mga note ni Luisa, lahat. Pagkalipas ng 3 oras, tumawag siya pabalik. Ginoong Marcelo, sabi niya, malakas ang ebidensya ng inyong asawa, pero para sa prosecution, kailangan namin ng kooperasyon. Alinman sa isasalita ng subject ang kanyang pagkakasala o ipapakita namin ito sa harap ng mga saksi. Maaari ba ninyong ayusin iyon? Opo, sabi ko. Kaya kong ayusin iyon. Pero iyon ay nangangahulugang isang bagay na hindi ko kailanman inisip. Ang pag-setup ng patibong para sa sarili kong anak. Sa sumunod na 2 araw, halos hindi ako natulog. Umupo ako sa opisina ni Luisa, napapalibutan ng patunay ng mga krimen ni Dante. Nagtataka ako kung paanong ang isang ama ay isusuko ang kanyang anak. Tapos, naisip ko si Luis. Winawasak ng kanyang kapatid, sinisisi ng kanyang pamilya, pinarusahan sa isang bagay na hindi niya ginawa. Naisip ko si Sofia, 12 taong gulang. Lumaki, pinapanood ang kanyang ama na nahihirapan habang ako ay tumingin sa ibang direksyon. Naisip ko si Luisa, namatay sa cancer. Ginugol ang kanyang huling lakas para protektahan si Luis habang ako ay nanatiling bulag. Hustisya para kay Luisa. Proteksyon para kay Luis. Katotohanan para kay Sofia. Iyon ang mahalaga ngayon. Noong Sabado ng umaga, nagpadala ako ng mensahe sa family group chat. May nakita ako kay mommy ninyo habang inaayos ang opisina. Tungkol ito sa kanyang estate at sa ating pamilya. Kailangan ko kayong 2 rito sa Sabado, 2:30 p.m. Mahalaga ito. Agad sumagot si Luis. Opo pa, dapat ko bang isama si Sofia? Ayos lang ba ang lahat? 45 minuto pagkatapos, sumagot si Dante. Pa, may client meeting ako sa Makati. Maaari bang ipagpabukas? Hindi, sagot ko. 2:00 p.m. Sabado,
tungkol sa mami ninyo. Huwag kang malate. Dumating ang Sabado, malamig at kulay abo. Gising na ako simula pa noong 5:01 AM. Sinuri ko ulit ang ebidensya. Nakalagay ang liham ni Luisa sa mesa sa tabi ko. Ang sulat kamay niya, matatag. 9:00, tinawagan ko si Ahente Matias. Ngayon na, 2 PM, opisina ni Luisa. Nandun kami ng 1:30 Hinoong Marcelo, sabi niya. Nakatago. Kapag handa na kayo, buksan ninyo lang ang pintuan sa harap. Ginugol ko ang natitirang umaga sa paghahanda. Nagbihis ako ng maingat. Pinili ko ang asul na shirt na sinasabi ni Luisa na nagpapatingkad sa mga mata ko. Kahit na mas malabo na ang mga iyon ngayon, sa edad na 68, sinuot ko pa rin. Kinuha ko ang wedding ring ni Luisa na tinanggal niya sa kanyang huling mga araw. Isinuksok ko iyon sa isang chain sa paligid ng leeg ko. Pakiramdam ko, kasama ko siya. 1:45 PM narinig ko ang sasakyan na pumasok sa driveway. Ang mga kamay ko, matatag. Ang determinasyon ko, parang bakal. Gumugol si Luisa ng 2 taon sa pagkalap ng ebidensya habang pinapatay siya ng kanser. Nakipaglaban siyang mag-isa para protektahan ang anak na hindi ko nakita. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay maging matapang para gamitin iyon, anuman ang maging halaga. Dumating sila na may ilang minutong agwat. Nauna si Luis, hawak ang kamay ni Sofia, ang mukha ng kanyang 12 taong gulang na anak, mahigpit sa pag-aalala. Pagkatapos, dumating si Dante. Ipinarking ang Tesla niya, ang kotse niya, nagkakahalaga ng halos 2 taong sweldo ni Luis. Pinanood ko sila sa bintana habang naglalakad sa driveway. Maingat na gumagalaw si Luis, isang kamay, nakahinga sa balikat ni Sofia. Si Dante, naglakad ng may kumpiyansa. Kumpiyansa ng isang lalaki na hindi kailanman nagduda sa kanyang lugar sa mundo. Pareho silang aking mga anak at ang isa ay gumugol ng 1 dekada sa pagwasak sa isa. Sa loob ng opisina ni Luisa, maingat kong inayos ang silid. Umupo si Luis at Sofia sa maliit na couch. Nakayakap si Sofia sa kanyang ama. Si Dante naman umupo sa armchair sa tapat nila. Komportable siyang umupo na para bang sa kanya ang espasyo. Tumayo ako sa likod ng mesa ni Luisa. Nakabukas ang laptop. Handa na ang ebidensya. Salamat sa pagdating ninyo, sabi ko ng kalmado. Alam kong biglaan ito pero mahalaga. Sumulyap si Dante sa relo niya. Pa, may flight ako pabalik sa Chicago ng 6:00 PM. Maaari ba nating bilisan ito? Tatagal ito hanggat kailangan, sagot ko. 10 buwan na ang nakakaraan, namatay ang mami ninyo. Bago siya sumakabilang buhay, nag-iwan siya sa akin ng isang liham. Isang liham tungkol sa isang bagay na natuklasan niya. Isang bagay na ginugol niya ng 2 taon sa pag-iimbestiga habang pinapatay siya ng cancer. Sumandal si Luis, litong-lito. Pa, ano ang sinasabi mo? Nagsasalita ako tungkol sa fraud. Theft. Identity theft, sabi ko. Inangat ko ang liham ni Luisa. Natuklasan ng mami ninyo na 6 na matatandang client ang nawalan ng kabuuang 95 milyong piso sa loob ng 10 taon. Lahat sa pamamagitan ng mga investment account na binuksan sa pangalan ni Luis. Tumigil ang oras sa silid. Ano? Bulong ni Luis. Imposible iyan. Hindi ako kailanman. Alam kong hindi ikaw, sabi ko. Tapos lumingon ako kay Dante. Ang mukha niya maingat na walang emosyon. Pero may gumawa. May gumamit ng pangalan ni Luis, social security number niya, at pinapalsipika ang kanyang pirma. May isang nagtiyak na si Luis ang sisisihin. Tumayo si Dante ng biglaan. Pa, ang totoo, masyadong medicated si Mami noong malapit na. Hindi siya nag-iisip ng maayos. Ano man ang isinulat niya. Umupo ka, sabi ko ng matalas. Kayong dalawa. Ang autoridad sa aking boses ay nagulat maging sa akin. Nag-alinlangan si Dante, tapos umupo. Ang mami ninyo ay lucid para kumuha ng bank record, nagpatuloy ako. Sinundan ang money trail at nag-record ng mga pag-uusap. Hinarap niya ang taong responsable. At ni-record niya yon. Itinutok ko ang laptop sa kanila at pinindot ang play. Ang boses ni Luisa ang pumuno sa silid, kalmado, kontrolado. Dante, kailangan nating mag-usap. Sinundan ito ng boses ni Dante.
smooth, mayabang. Ma, abala ako. Nawalan si Manang Dolores ng 20 milyong piso, isang paghinto. Nakakalungkot iyon, sabi ni Dante. Market volatility. Huwag kang magkunwari, putol ni Luisa. Pumunta ang pera sa isang account na nakapangalan kay Luis, pero ikaw ang kumokontrol. Pinanood ko ang mukha ni Dante habang tumutugtog ang sarili niyang boses. Kumuyom ang panga niya, ang mga mata niya sumulyap sa pinto. Naintindihan ko, pagnanakaw, sabi ni Luisa. Naintindihan ko na ginagamit mo ang identity ng kapatid mo sa loob ng 10 taon. Katahimikan. Tapos tumawa si Dante, isang malamig at walang laman na tunog. Kaya, anong gagawin mo? Tanong niya sa recording. Pupunta ako sa autoridad. Sa ano? Sagot ni Dante. Pangalan ni Luis ang nasa lahat. Siya ang aarestuhin, hindi ako. Tahimik na umiiyak si Sofia ngayon. Nakaupo si Luis, nakatulala sa sahig. Nagpatuloy ang recording. Mas marami ang pera ng mga matatandang iyon kaysa kailangan nila, sabi ni Dante. Ginamit ko iyon para bumuo ng career. At si Luis, mahina siya. Isang failure. Walang maniniwala sa kanya kaysa sa akin. Ako ang nanalo, ma. Ang paghikbi ni Luisa. Mga yapak. Isang pinto na bumagsak. Itinigil ko ang recording. Ang katahimikan pagkatapos ay nakakabingi. Nakatayo si Luis, nanginginig. Ang bankruptcy ko, bulong niya. Ang credit ko na nasira. Ikaw pala? Walang sinabi si Dante. Umalis si Sheila dahil inakala niyang irresponsible ako, nagpatuloy si Luis. Tumutulo ang luha. Hindi ako nakakuha ng loan noong kailangan ni Sofia ng operasyon. Kinailangan kong mamalimos sa mga estudyante ko para sa tulong. Akala ko kasalanan ko pa. Bumulong si Sofia. At ikaw pala, sabi ni Luis, basag ang boses. Sinira mo ang kasal ko, ang buhay ko, at hinayaan mo akong maniwala na nararapat ako roon. Tumayo si Dante ng dahan-dahan, ngumisi. Kaya ano ngayon pa? Isusuko mo ang sarili mong anak? Hinila ni Luis si Sofia ng mahigpit. Naghihintay si Dante. Mayabang. Sigurado na hindi ako pipili ng hustisya laban sa sarili kong dugo. Nagkamali siya. At hinding-hindi niya kailanman naunawaan ang kanyang ina. Oo, sabi ko ng mahina. Gagawin ko. Ang salita, tumama ng matindi. Ang mapang-uyam ng ngiti ni Dante, nawala. Tumingala si Luis sa pagkabigla. Alam kong wala nang balikan. Nagtuwid ng tayo si Dante. Sige, sabi niya, tumalas ang tono. Ginamit ko ang impormasyon ni Luis, pero hindi iyon personal pa. Business iyon. Business? Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Ninakawan mo ang mga taong nagtiwala sa iyo, mga matatanda na nagtrabaho ng kanilang buong buhay. Tumahimik ka, Luis, bulyaw ni Dante. Lumingon siya sa kanyang tahimik na kapatid. Mas marami pang pera ang mga taong iyon kaysa kailangan nila. Gumawa ako ng isang bagay gamit iyon. Kumita ako ng milyon-milyon habang nagtuturo ka ng algebra para sa 2.7 milyong piso sa isang taon. Itinutok ko ang laptop sa kanila. 6 na biktima. Mga tunay na pangalan. Doris Keller, 83. Norman Pierce, 81. Harold Webb, Rosalie Collins. Bawat isa sa kanila ay pumunta sa mommy ninyo pagkatapos mong mawala-dala ang kanilang retirement. Nag-click ako sa mga file ni Luisa. Narito ang mga peke na pirma, ang sulat kamay mo. Nagkukunwari kang si Luis. Narito ang money trail, mga account na nakapangalan kay Luis na nagpapakain sa iyong mga shell company. Lahat ay iyo. Kumuyom ang panga ni Dante. Sumulyap siya sa pinto, nag-iisip. Gusto mo ang katotohanan? Ngisi niya kay Luis. Bawat pagkabigo mo, dahil ginawa ko. Dante, sinimulan ko. Huwag pa, tapusin na natin. Lumapit siya. Ang bankruptcy? Ako. Mga credit card na nakapangalan sa'yo, maxed out, hindi binayaran. Bumaba ang score mo sa 480, kaya hindi ka nakakuha ng loan, promotion. Nanginginig si Luis, nakayakap si Sofia sa kanya. At si Sheila? Patuloy ni Dante, malupit at kalmado. Nagpadala ako ng mga statement sa kanya, mga account na hindi mo alam na umiiral. Akala niya, nagsisinungaling ka. Sinira ko ang kasal mo ng sinadya. Tama na, bulong ni Luis.
Nanalo ako, sigaw ni Dante. Nawala sa iyo ang apartment mo, kotse mo, buhay mo, dahil mas magaling ako. Mahinang umiyak si Sofia. Niyakap lang siya ni Luis, hindi makapagsalita. Hindi, Dante, sabi ko. Ikaw ang natalo. Binuksan ko ang pinto ng opisina. Pumasok si Ahente Craig Matias, sinundan ng 2 ahente ng FBI. Dante Foster, sabi ni Ahente Matias ng kalmado. Ikaw ay inaresto para sa wire fraud, identity theft, at elder financial abuse. Namutla si Dante. Hindi mo ito magagawa. Anak mo ako. Ikinadena siya ng isang ahente. Umalingaw-ngaw ang tunog. Tumigil ka na sa pagiging anak ko, sabi ko. Basag ang boses ko. Noong i-frame mo ang kapatid mo at ninakawan mo ang mga matatanda. Noong hinayaan mo kaming maniwala na si Luis ay isang failure habang sinisira mo siya. Pakiusap. Alam ni Luisa, nagpatuloy ako. Ginugol niya ang kanyang huling 2 taon na naghihingalo at nagkalap ng patunay para protektahan si Luis. Inabot ng pagkamatay niya bago ako tuluyang nakakita. Binasa ni Ahente Matias ang rights ni Dante. Inilabas si Dante, sumisigaw ng pagbabanta na hindi ko na narinig. Sumara ang pinto. Nagmadali ang katahimikan. Lolo? Tanong ni Sofia. Saan nila dadalhin si Tito Dante? Lumuhod ako. Nanakit siya ng mga tao, sweetheart. Ngayon, kailangan niyang harapin ang ginawa niya. Si Papa, may problema ba? Hindi, inosente ang papa mo. Laging ganoon. Niyakap ko si Luis. Bumagsak siya sa akin. Humahagulgol. Ginawa ito ng mommy mo, sabi ko ng mahina. Alam niya kung sino ka. Ako ang naging bulag. Maya-maya, pagkatapos nilang umalis, pinanood ko ang walang laman na kalsada. Wala na ang kotse ng FBI. Ang anak na pinuri ko, nawala. Ang anak na hindi ko pinansin, sa wakas ay malaya na. Walang tagumpay. Katotohanan lamang. Naihatid ang hustisya. Pero hindi ito parang nanalo. Walang trial. 3 linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Dante, nakipag-ugnayan ang kanyang lawyer kay Ahente Matias para sa isang plea deal. Sobrang matindi ang ebidensya. Bilang kapalit ng buong kooperasyon. Pagbubunyag ng bawat shell company at nakatagong asset. Nakakuha si Dante ng 22 taon. Sa halip na ang 50 plus na kahaharapin niya sa trial. Nag-isa akong dumalo sa sentencing. Nag-alok si Luis na sumama. Pero sinabi kong, huwag. Ito ay isang bagay na kailangan kong masaksihan ng mag-isa. Si Hukom Reyes, isang veteranong federal judge. May steel gray na buhok at mga mata na hinubog ng mga dekada sa bench. Sinuri niya ang plea at diretsong hinarap ang aking anak. Ginoong Foster, sabi niya, hindi lamang kayo nagnakaw ng pera. Sistematiko ninyong winasak ang buhay ng inyong kapatid. Ginamit ninyo ang kanyang pangalan, identity, at reputasyon bilang cover. Kung hindi ito nahinto, siya ang unang aarestuhin. Binuo ninyo ang inyong tagumpay sa kanyang pagkasira. Nakatayo si Dante sa katahimikan. Ang kanyang tailored suit, pinalitan ng prison orange. Ito ay isang matinding pagtataksil, nagpatuloy si Hukom Reyes. Pinagsamantalahan ninyo ang mga matatandang biktima at i-frame ang sarili ninyong kapatid. Pinapayagan ng batas ang awa, pero hindi pinapayagan ng mga facts. Sinintensyahan niya si Dante ng 22 taon sa federal prison. Sinundan ng 5 taon ng supervised release at inutusan ng buong restitution ng 95 milyong piso. Magsisilbi siya sa kanyang sentensya sa Sandstone. Walang parol. Maglilingkod siya ng hindi bababa sa 19 na taon. Siya ay 44. Magiging 63 siya kapag pinalaya. Dinala siya palayo. Hindi siya tumingin sa akin. Pagkalipas ng 2 buwan, natapos ang restitution. Ang mansion ni Dante sa Forbes Park na ibenta sa 74 milyong piso. Ang kanyang Tesla, bangka at mga investment account ay kinumpiska at niliquidate. Nakarecover ang gobyerno ng 74 milyong piso. Nagdagdag ako ng 10 milyong piso mula sa life insurance ni Luisa. Iyon ang gusto niya. Ang mga check ay ipinadala sa lahat ng 6 na biktima. Hindi buong pagbabayad, pero average ng 88% nang nawala sa kanila. Para sa mga taong naniniwala na ang kanilang ipon ay nawala na magpakailanman, parang isang milagro iyon. Nakakuha si Manang Dolores ng 18.7 milyong piso.
Nang sinabi ko sa kanya, umiyak siya. Dahil kay Luisa at sa inyo, sabi niya, makakapagkolehiyo na ang apo ko. Ang vindication ni Luis dumating ng dahan-dahan. Naglabas ng story ang lokal na pahayagan, nilinaw ang kanyang pangalan. Pinarangalan siya ng school board ng Integrity Award. Ang mga fraud report ay nagkorekta sa kanyang credit history. Aabutin ng mga taon ang pagbawi. Pero ang daan pasulong ay malinaw na. Dinumog siya ng suporta ng komunidad. Nag-ipon ng mga magulang ng dating mga estudyante niya ng 2 milyong piso para tulungan siyang makabangon. Umiyak si Luis nang sabihin niya sa akin. 3 buwan pagkatapos ng sentencing, ibinenta ko ang bahay sa San Jose Village. Masyadong maraming alaala. Si Luisa na namamatay sa itaas, ang pagtuklas ng katotohanan sa kanyang opisina, si Dante na dinala ng nakaposas. Hindi ako makatira. Bumili ako ng isang simpleng bahay, 10 minuto mula sa apartment ni Luis. Pagkalipas ng 2 linggo, lumipat si Luis at Sofia sa akin. Sabi niya, sira pa rin ang credit niya. Pero alam naming dalawa ang totoo. Kailangan namin ang isa't isa. Nagsimula akong magboluntaryo sa senior center. Nagtuturo ng mga workshop tungkol sa pagprotekta laban sa financial fraud. Ang pagbabago ng sakit sa purpose, parang pagpapatuloy sa gawain ni Luisa. Bago ko ibenta ang lumang bahay, tumayo ako sa opisina ni Luisa. Nagpasya akong hindi ko iyon gagawing silid-basahan. Sa halip, sa bago naming bahay, nirecreate ko iyon. Ang kanyang mesa, ang kanyang mga aklat, ang kanyang mga diploma, isang memorial sa isang babae na nakipaglaban sa kanser at korupsyon sa parehong oras, na ginugol ang kanyang huling lakas sa pagprotekta sa anak na hindi ko nakita. Pinrotektahan niya kami kahit pagkatapos ng kamatayan. Sa pamamagitan ng ebidensya, recording at katotohanan. Iyon ang legacy ni Luisa. Hindi ang degree, hindi ang career, hindi kahit ang kasal, kundi ang katapangan na ipaglaban ang tama. Kahit pa ikinawalang bahala ang lahat. Kahit pa ikinawalang bahala ako. Noong isang malamig na umaga ng Disyembre, 3 buwan pagkatapos ng sentencing ni Dante, nagdaos kami ng isang maliit na seremonya. Sa tinawag kong Luis Memorial Office, maingat kong nirecreate iyon sa aming bagong bahay. Ang mga bintana, nakaharap sa silangan, sumasalo ng sikat ng araw tulad ng dati. Ang mesa ni Luisa nakalagay sa ilalim. Ang kanyang salamin sa pagbabasa naka-frame sa tabi ng kanyang law degree. Mga litrato ng pamilya nakahanay sa mga shelf. Ang kasal namin. Ang mga bata noong maliliit pa. Ang kapanganakan ni Sofia. Hindi ito museum. Ito ay isang living space. Nagbabayad ng bill doon si Luis. Gumagawa ng homework si Sofia sa mesa ni Luisa. Sa itaas ng mesa, nakasabit ang isang bronze plaque. Luisa Foster, 1955-2024. Ipinaglaban niya ang katotohanan kahit pa ikinawalang bahala ang lahat. 4 kaming nagtipon, si Luis at Sofia, si Manang Dolores, na nagpumilit na dumating kahit na malamig. At ako. Nagtanong si Lolo kung may babasahin ako, sabi ni Sofia. Ang 2 taong gulang na boses niya, matatag sa kabila ng luha. Inangat niya ang isang typewritten page. Ito po ay isang essay na isinulat ko para sa school. Isang tao na nagpabago sa buhay ko. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at nagsimula. Ang lola ko, namatay bago ko pa siya nakilala. 11 taong gulang pa lang ako nang kunin siya ng cancer. Pero ngayong taon, may natutunan akong kahanga-hanga. Habang naghihingalo siya, nakikipaglaban din siya. Hindi lang sa cancer. Nakikipaglaban siya sa krimen. May masamang ginawa ang tito ko. Ninakaw niya ang pera ng mga matatanda at ginawa niyang mukhang si Papa ang gumawa. Sa loob ng 10 taon, nasira ang buhay ni Papa dahil sa kasinungalingan. Nawala ang credit niya, ang kasal niya, at ang kumpiyansa niya. Pero alam ng lola ko, kahit may sakit, gumugol siya ng 2 taon sa pag-iimbestiga. Nagkalap siya ng ebidensya, nag-record ng mga pag-uusap, at nagtayo ng kaso. Nang mamatay siya, iniwan niya iyon para matagpuan ni Lolo. Dahil sa kanya napatunayang inosente si Papa. Dahil sa kanya, naparusahan ang mga masasamang tao. Dahil sa kanya, nabalik ang pamilya namin. Ang lola ko,
Parang isang guardian angel. Iniligtas niya si Papa kahit wala na siya. Iyon ang uri ng tao na gusto kong maging. Isang taong nakikipaglaban para sa tama, kahit na mahirap. Tiniklop ni Sofia ang papel. Pinunasan ni Manang Dolores ang kanyang mga mata. Niyakap ni Luis ang kanyang anak. Tumutulo ang luha. Tapos nagsalita si Luis. Makapalang boses. "Ma," sabi niya sa litrato ni Luisa. "Salamat sa pagtitiwala sa akin noong wala ng iba. Salamat sa pakikipaglaban sa isang labanan na hindi ko man lang alam na umiiral." Lumingon siya sa akin. "Pa, salamat sa pagtapos mo ng sinimulan ni Mommy. Sa pagpili mo ng katotohanan. Sa pagpili mo sa akin." Hindi ako makapagsalita. Niyakap ko lang ang aking anak. Isang yakap na 41 taon na overdue. Pagkatapos umalis ni Manang Dolores at bumaba na si Sofia. Naiwan akong mag-isa sa opisina. Ang sikat ng araw, nagbigay ng mahabang anino sa mesa ni Luisa. Tinanong ng mga tao kung paano ko natagpuan ang lakas na isuko ang sarili kong anak. Ang totoo, hindi ako. Si Luisa ang gumawa. Nakipaglaban siya sa 2 labanan, isa laban sa kanser, isa laban sa korupsyon. Natalo siya sa una, pero nanalo siya sa pangalawa. At ang tagumpay na iyon ay magtatagal kaysa sa aming lahat. Nagsisilbi si Dante ng 22 taon sa bilangguan. Hindi kami bumibisita. Masyadong malalim ang ilang pagtataksil. Itinuro sa akin ni Luisa na ang pag-ibig minsan nangangahulugang pagprotekta sa inosente. Kahit na ikinawalang bahala ang lahat, hindi lang siya nag-iwan ng ebidensya, nag-iwan siya ng katotohanan. At ang katotohanan, nagbalik sa amin ng pamilya, isang pamilya na binuo sa katapatan, hindi sa bulag na loyalty. Ang snow, dumaan sa bintana. Tumawag ang boses ni Sofia mula sa ibaba. "Lolo, gumagawa si Papa ng hot chocolate." Tumingin ako sa nakangiting litrato ni Luisa at bumaba para sumali sa kanila. 3 henerasyon na gumagaling ng magkasama. "Ikwento mo pa ang isa pang kwento tungkol kay Lola," sabi ni Sofia. Ngumiti ako. Bawat kwento tungkol sa kanya ay isang kwento tungkol sa katapangan. 68 taong gulang na ako ngayon. At kung may isang aral akong natutunan mula sa tunay na kwentong ito, ito iyon. Huwag kang maging bulag tulad ko. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaan. Huwag mong paboran ang isang anak sa isa pa. Huwag kang maghintay hanggang mamatay ang isang tao para makita ang kanilang katapangan. Sa loob ng 46 na taon, inakala kong kilala ko ang pamilya ko. Ipinakita sa akin ng Diyos na nagkamali ako. Inakala kong alam ko kung aling anak ang dapat ipagmalaki. Inihayag ng Diyos na mali ang ipinagdiriwang ko. Inakala kong ang asawa ko ay isang magaling na abogada lang. Binuksan ng Diyos ang aking mga mata. Siya ay isang mandirigma. Ang mga kwento ni Lolo na ikinukwento ko kay Sofia ngayon, iba sa mga kwento ni Lolo na ikinukwento ko noon. Ang mga ito ay tapat, tungkol sa pagkakamali at pagiging bulag at pagkatutunang huli na. Pero tungkol din ito sa redemption, kung paanong magagamit ng Diyos maging ang ating mga kabiguan para ilabas ang katotohanan. Itinuro sa akin ng tunay na kwentong ito na ang pag-ibig, minsan, nangangahulugang pagpili ng hustisya kaysa sa comfort, na ang tunay na pamilya ay binuo sa katotohanan, hindi sa bulag na loyalty, na ang mga taong inu-underestimate natin, tulad ng anak kong si Luis, tulad ng aking naghihingalong asawa, sila pala ang may pinakamalaking lakas. Kung nabubuhay ka sa ganitong uri ng tunay na kwento ngayon, kung may hinala ka pero takot kang tingnan, huwag kang maghintay tulad ko. Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob kapag kailangan natin. Pero kailangan nating handang gamitin iyon. Ano ang ginawa mo sana sa aking lugar? Kailangan mo na bang pumili sa pagitan ng family loyalty at paggawa ng tama? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga comments sa ibaba. Binabasa ko ang lahat. At kung naantig kayo ng mga kwento ni Lolo na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang tunay na kwentong ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Minsan ang pinakamahihirap na katotohanan, iyon ang nagpapalaya sa atin. Pagpalain kayo ng Diyos,
tumahimik ang opisina. Wala na ang sigaw ni Dante. Wala na, parang anino na lang siya sa buhay namin. Niyakap ako ni Luis. Ang pag-iyak niya, nagpahupa sa sakit ko. Salamat pa. Iyon lang ang sinabi niya. Salamat. Ang totoo, hindi ako ang matapang. Si Luisa. Siya ang mandirigma. Kahit naghihingalo, inayos niya ang lahat. Para lang protektahan ang anak na laging inu-underestimate ko. Ngayon, kami ni Luis at Sofia, magkasama na. Bumalik ang dangal ni Luis. Pero ang aral, matindi. Huwag maging bulag. Huwag pabora ng isang anak. Kung nakaranas kayo ng ganitong betrayal, kwentuhan mo ako. Dapat ba nating piliin ang justice kaysa sa blind loyalty? Comment at share po. God bless you all.